Hello, hello, Gemini Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for August 2026. Nako, bagong buwan, bagong pagbasa. Ano po naghihintay para sa inyo? Alamin natin. But first, mga mahal kong Gemini, ihanda mo na ay yung isang tanong ha. Kung meron po kayong one big question na gusto mong masagot today, ihanda nyo po yan sa dulo ng ating reading. Atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for this month. You have beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Gemini, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment. Alam nyo naman, malaking bagay po para sa akin yan every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you rin po sa mga new subscribers. Hello, hello, hello. Welcome po sa ating channel at naway nag-i-enjoy po kayo ng ating mga pagbasa. Okay? So, i-share nyo po ito and please, please, please do not skip your ads. Okay? So, at the background of your reading, meron kang the Ten of Pentacles. Uy, sabi dito talagang merong malago or merong maunlad sa buhay mo this time. Narinig ko dito na parang finally, at last, sa wakas, dumating din. Parang ganon eh. Meron kang pagkakataon this month, Gemini, na palakihin yung isang bagay na akala mo simple lang. Halimbawa, yung iyong balak na negosyo this month or balak mong trabaho, akala mo simple lang pero uy, malago pala, stable pala, pangmatagalan pala. Nakita ko rin dito na parang kung meron mang darating na hatol or magandang bunga pagdating sa yung mga mana or property na inaasikaso o meron ka tungkol sa bahay, naku. This is the month to get what is definitely yours. Congratulations. Especially here in your core energy, meron kang the Knight of Pentacles. Asahan mo this month, Gemini, ang pagpasok ng isang magandang balita. No? Ang Knight of Wands po ay deliverer of good news. Meron siyang dalang magandang news para sa iyo tungkol sa bagay na pangmatagalan. Bagay na long-lasting. Kaya kung ano man ito, maaaring sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, aasahan mo yung exciting time. At mapapasabi ka na, sige Gora, ituloy natin yan, kunin natin yan, trabahuhin natin yan. Bigyan kita ng example ha. Halimbawa, this month darating na yung tawag from Switzerland or from Korea na parang uy, garantisado yung hinihintay natin na go signal, dire-diretso na. So starting this August, meron ka ng pang long lasting na kaperahan na magagamit mo para sa'yo at saka sa pamilya mo. So asahan ang pagdating niyan ngayong buwan. Narinig ko rin parang mga permit, mga certificate, yun nga, pagbaba ng hatol, pagbaba ng clarification or resulta. Meron ako narinig parang licensure. Naku, congratulations. Hindi ko alam kung nagbababa ba ng licensure this August, pero merong certain exam. Meron ka bang pinuntahan na training or exam for something, I don't know, pero naghihintay ka ng resulta? This month will be good for you. The Knight of Wands, the Empress card, yes, talagang mabubuo, magbubunga, darating sa'yo. Kung ano man daw yung nililikha mo, kung ano man daw yung binubuo mo, kine-create mo, pinagpupuyatan mo, pinagsumikapan mo, it will come to you now. Congratulations. At the bottom, the Moon card. Lahat ng duda mo, lahat ng questions mo, lahat ng doubts mo tungkol sa iyong sarili, tungkol sa iyong mga inaasikaso, mapapawi yan. Lahat ng tanong masasagot at magkakaroon ng klarong pagpapaanak
doon sa mahirap na parting yan. Kumbaga, nakasurvive ka, nakalagpas ka, nakatapos ka, at aanihin mo yung good news. Sasabi mo, sige, akin yan, i-create ko yan for a long-lasting abundance. Congrats, congrats, congrats. Okay? So, mga mahal kong Gemini, ito na yung right time for you. Monthly reading pa man din to, no? So, isulat mo na sa ating comment section yung mga wish mo. Yung mga balak mong makuha this August. I-comment mo yan, i-manifest natin yan. It will come to you. Congratulations in advance. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Tower card. Okay? Sabi dito, Gemini, parang ihanda mo na daw ang iyong sarili para sa mga pagbabago. No? Maraming magbabago this time, especially sa pagpasok ng magandang balita. No? Na akala mo hanggang dyan lang, akala mo matagal pa, akala mo bubuo ka pa ng maraming panahon para lang maasikaso ito, pero sinasabi ng iyong spirit guides na, huy, that change will come now. Kaya siguro baka mapapansin mo may mga bagay na nabubuwag, may mga bagay na hindi na gumagana. It's because inaalis na yun ni God sa'yo para ma-pinpoint mo at makita mo talaga yung para sa'yo ngayon. Halimbawa, na-realize mo na, ay, bakit pumapalyan na yung day job ko? Tapos, gumaganda ng gumaganda yung online shop ko, halimbawa. So, parang yun yung transition mo. Away from your day job, mag-focus ka sa online job. Halimbawa din, wala kang mapasukan na public school bilang teacher. Tapos unti-unti nagkakaroon ng liwanag yung VA na trabaho sa abroad, 'di ba? Parang merong kliyente na kumuha ng iyong serbisyo. So para mag-focus ka sa VA more than finding public school na position. Kumbaga kung ano yung nalulusaw, hayaan mo yun. At yakapin mo yung pagbabago at yakapin mo tong bagong dumarating na parang sobrang linaw na iyong-iyo ito at yun yung magdudulot sa'yo ng kaching-kaching. Congratulations, mga mahal kong Gemini. Clarify natin. Kaya nga sabi dito dapat flexible ka, kaya mo lang dumaan sa agos ng buhay, huwag ka masyadong magpilit o huwag mong puwersahin yung mga bagay na maganap dahil God will direct you where you need to be. Okay? Yun na lamang isipin mo. Kapag may nagbago sa buhay, siguro nga si God ang may balak nito. Yan, tumilapon, kunin natin the Two of Cups and the Magician card. Beautiful, beautiful. Sinasabi dyan, mga mahal kong Gemini, na kailangan mong i-align ang sarili mo sa higher self mo. Kung ano yung dapat maganap, sundin. At lagi mong isipin, kaya ko to, malalagpasan ko to, I have the power, I have the ability, I have the fighting spirit. Ano man ang kaharapin ko, isusugsug ko yan, itutuloy ko yan. That is your power. Kaya kahit anong dumating, kakayanin mo. Okay? So, mga mahal kong Gemini, kumusta ka? Kumusta po kayo today? Gusto kong malaman kung ano ba yung mga good news naman na pinagpapasalamat mo sa buhay mo ngayon? Ano yung mga magagandang bagay na thankful ka? Ako, I am very thankful for you na nandito ka today, nagtitiwala ka sa ating reading, you support me, kaya hindi ko yan kinakalimutan. I'm very, very thankful for your love, for your support, for your time. Ikaw, ano naman ang mga pinagpapasalamat mo? Okay? In the area of what you need, meron kang the Page of Cups. Alam mo, sabi dito, ang kailangan mo, maniwala ka sa mga bagay na gusto mo. Meron kang tinutumbok, meron kang apple of your eye. Parang sabi mo, akin yun, kukunin ko yun, makakamit ko yun. Kailangan daw manalig ka, magtiwala ka na masusungkit mo talaga siya. Kasi alam mo, marami sa atin, yung bang nagdarasal, nahingi na parang, God, gusto ko yun, God, pangarap ko yun. Pero in reality, totoo bang gusto mo yun? Or naakit ka lang sa ningning ng bagay na yun? So you really need to ask yourself, gaano ako kaseryoso at gaano ako naniniwala
na makukuha ko yun. Kailangan you really believe para mangyari siya. Okay? Pinapayuhan ka rin ngayon na maging maparaan pagdating sa mga bagay na inaasikaso. Hindi pwedeng magpapakalunod ka na lang sa mga takot mo. You need to face the product or yung blessing na sa kamay mo, no? Halimbawa, um, you want to have a car, di ba? Pero syempre, wala ka namang ipon ngayon. Pero sabi mo, kailangan ko ng kotse pang deliver ng mga products or panghatid sa school ng mga anak ko kasi malayo ang school. Pero lagi mo iniisip, ay siguro hindi ko ata kaya yun kasi wala man akong pera. Pero kapag binabali mo mismo yung hinihiling mo, lalong tatagal yan. Kaya you have to make sure na naniniwala ka talaga. Believe in what you dream of for you para ma-attract siya. Naku, napakagaling ni God when it comes to manifesting our dreams. Kaya wag na wag mong babaliin ang iyong sariling pangarap. Okay? Page of Cups, the Three of Pentacles. Sabi dyan, Wheel of Fortune in the bottom. Sabi dyan, para daw mahanap mo yung pinakamagandang action or solusyon sa isang bagay, kailangan mo ng suporta ng mga tao sa paligid mo. Para lumakas yung loob mo na, ay oo nga no, kaya ko to. Ay oo nga no, madali lang yan, salamat sa tulong ninyo. These people will guide you para maabot mo yung gusto mo. Halimbawa, balak mo magtayo ng sarili mong sari-sari store, pero wala ka pang puhunan, sabi mo hindi ko ata kaya yun. Pero sabi ng mga kumare mo, kaya mo yan, pahiramin ka namin. O kaya mga kapatid mo to, mga anak mo, na parang pinapataas nila yung moral mo para maabot ito. Kapag ganyan, your luck will change. Magbabago ang swerte, magbabago ang action mo, at sasabihin mong, oo nga, kaya ko to. That is you pulling in the frequency of that manifestation. Congratulations. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Seven of Pentacles. Alam mo, sabi dito, matagal kang naghintay. Super tagal mo naghintay. Nagtiis ka, kinaya mo ang lahat, nagpuyat ka, naglabas ka pa ng pera, pabalik-balik ka na doon. At some point, yung mga dasal mo, puro, Lord, ibibigay mo pa ba? Lord, makukuha ko pa ba? Nako, this is your sign na yung matagal mong hinintay, magkakaroon ng magandang balita at manganganak na yan, no? Ibibigay na sa iyo yung magandang bunga mula sa mga pinagpaguran mo. Hindi lang ito basta-basta swerte. Ito ay bunga ng mga efforts mo. Kaya deserve mo itong long-lasting na abundance na nanggaling dito. Congratulations. Okay? Clarify natin. So, ano ba yung mga hinihintay mo na yan, Gemini, na magbunga? Alam ko medyo matagal na. Ayan, Page of Cups, baka gulatin ka daw, no? Gugulatin ka ng isang magandang balita ngayon tungkol sa mga hinihintay. Akala mo super tagal pa pero pinagpaguran. Lahat yan tsinaga mo, lahat yan inasikaso mo. Kahit nakakahiya na, ginawa mo pa din. Kahit paulit-ulit na, tsinaga mo pa din, no? This is all about you earning what you have given before. Narinig ko rin dito na meron kang tinrabaho noon na ngayon lang darating. Example, loan, retirement money, or yung lump sum ng pera na matagal mo nilakad yung papeles, ngayon lang ibababa. O kaya parang pera ng namayapang asawa o kamag-anak or magulang na ngayon lang mapaplansya. Kaya meron ka ng kaperahan para panggasto sa buhay mo today. Maaring ganyan. But for many of you, bottom line, hinintay mo to. At sabi mo, wow, hindi ko akalaing ibababa na ngayon. Congratulations. In the area of your near future, meron kang the Page of Wands. Heto ka na, umaandar ka na. Dahil napisa, nagbunga, dumating ang magandang balita. Heto ka oh. Inaasikaso mo na siya at very happy ka dito. You feel like parang renewed life ito eh. Makabagong buhay. Sabi mo, ready ako dyan. Panahon ko na to, start na ako. Many of you parang lilipat ng bahay o magsisimula ng bagong negosyo, magsisimula ng bagong endeavor na alam mo na promising na pwede mong madala
pangmatagalan. Congrats, congrats, congrats. This is your time. Kaya sinasabi dito, subok lang, try lang, wag mong sayangin yung pagkakataon at baka makita mo dyan na yan pala yung para sa akin talaga. Okay? Marami ako nakita dito na parang, ano tawag dito, negosyante. Parang balak mo mag-try mag-negosyante, ganun. Or balak mo mag-try ng bagong sideline para lumaki yung pera. Pero passionate ka dyan, parang gustong gusto mo talaga siyang gawin, simulan, or puntahan, parang ganun. Page of Wands, the Ace of Cups. Yes, walang pagsidlan yung puso mo sa sobrang saya. Dahil sabi mo, ito na yung time ko, ito na yung gusto ko. Very, very happy ka, very passionate. Sabi mo, kung maraming bagay in the past ang nagpaantala sa akin, ito na yung magpapayaman naman sa akin ngayon. Walang makakapigil sa'yo eh. Parang it's now or never, sabi mo. Nakatutok ka eh. Doon na yung mata mo eh. At yung puso mo eh. So, there's no stopping you from achieving this. Congratulations. Three of Swords in the bottom. Marami kang pinagdaanan in the past, pero sabi mo, move on na ako dyan. Okay na ako, tapos na ako. Ayan no, sa bottom, sun card ang likod, ibig sabihin paglaya, no? Nakalaya ka na sa lumang buhay, lumang pangarap, lumang trabaho, lumang love life. Ngayon ready ka nang buuin ulit ang buhay mo with a renewed faith sa mundo. At sabi mo, tatry ko lang to. Subukan ko lang to. Malakas yung feeling ko. You know you're gonna follow your heart. Congratulations, okay? In your challenge, meron kang the Eight of Pentacles. Sabi dito, Gemini, huwag kang mapagod na patuloy na mag-aral patungkol sa mga bagay na inaasikaso mo. Siyempre, ang learning naman, hindi naman yan natatapos, di ba? So you really need to tell yourself na every single day, kailangan kong paglinangin, patalasin, patibayin yung aking skill set para patuloy na lumago ito sa buhay ko. Halimbawa, ikaw ay may negosyo ngayon, so kailangan buting-tingin mo, ano ba yung mga parte ng negosyo ko na kailangan ko pang i-improve para ma-make sure na long-lasting yan. O kaya, sa iyong trabaho, no? Kailangan mo sigurong mag-workshop, training, seminar, masteral, doctoral. Kailangan may pag-angat ng kaalaman nang sa ganon, mapadikit ka talaga. Walang duda na tatagal ka dyan sa industriyang iyan. No? Panahon din daw to, Gemini, para ipakita mo yung kakayanan mo ngayon. No? Hindi pwedeng takot, hindi pwedeng duwag, hindi pwedeng nahihiya. You need to show off. Show them all how serious you are pagdating sa profession na meron ka ngayon. Sabi rin dyan, huwag nang tamarin. I don't know why. Narinig ko na, huwag ka nang tamarin, asikasuhin mo na yun, lakarin mo na yun, para sa'yo din naman yan. Parang ganon. Okay? Narinig ko rin dito na pagpasok ng isang bagong balita, maaring maraming kumestyon sa iyong galing. Maraming susubok sa iyong husay. Kaya patunayan mong kaya mo. Okay? Eight of Pentacles, the Queen of Swords. Yes, indecisiveness. Hindi ka makapag-decide. Parang feeling mo, ayoko na, naduduwag ako. Parang ayoko atang mag-risk ngayon. Ayoko atang sumubok ngayon. Yan ang problema mo this month. Yung takot na kumawala sa comfort zone at ipakita yung husay mo sa isang bagay. Hindi mo malalaman kung kaya mo kung hindi mo susubukan. Okay? So be brave. Be brave, be decisive. Dapat malinaw sa'yo yung intention. Para saan ba yan? Para kanino ba yan? Para sa magulang, sa anak, sa utang, sa future. Dapat alam mo kung para saan itong balak mong ilaban para lumakas ang loob mo na i-pursue siya. Get out of your shell. Panahon na for you para mag-show off. Ipakita mo sa kanila kung ano yung kaya mo at kung sino ka talaga para maani mo yung para sa'yo. Okay? In your fortune, meron kang the Four of Cups. Alam mo, sabi dito, huwag ka nang malungkot pa tungkol sa mga bagay na pinanghinayangan mo noon. Na akala mo wala, akala mo bokya, akala mo hanggang doon ka lang. Pero God is presenting you something new. No? May isang bagong exciting na balita tungkol sa isang binubuo mo. Akala mo dito ka lang nakatingin pero yun pala, heto ang naghihintay for you na much better, mas mataas, mas madali na magtutulay sa'yo sa mga kine-create mo.
Kaya huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang malumbay dyan dahil meron kang new exciting opportunity na darating sa'yo this month. Okay? Na narinig ko dito, mapapasabi ka na lang na okay na yun. Kalimutan ko na yung past. At least may bago na ako ngayon. Meron na akong pagkakaabalahan na para sa akin talaga. Four of Cups. The Queen of Cups. Yes. Mararamdaman mo daw to sa puso mo na ito na yon. Yan yon. Yung bagong darating, yung para sa akin, payapa yung feeling eh. Yun daw yung sign. Kapag alam mong yan na yon, relax ka. Walang duda, walang friction, walang pag-alma sa iyong puso. Ramdam mo na yan yun. No? At the bottom, the Eight of Cups. Kapag naramdaman mo na ito na yung bigay sa akin ni God, yan yung regalo niya, you will easily walk away from something na hindi na talaga para sa'yo. Narinig ko talaga dito, you will follow your heart. Mararamdaman ng yung intuition kung ano talaga yung para sa'yo this time. Kaya, wag mong talikuran or talikdan yung nararamdaman mo tungkol sa isang bagong bagay. Baka yan na talaga yung para sa'yo. Okay? In your divine messages, you have the End card. Sabi dito, huwag kang matakot mag-transform. Kung ano yung mga dapat baguhin, dapat tanggalin, dapat i-release, dapat putulin, gawin mo na. Nang sa ganon, makapag-ikot na yung kapalaran in your favor. Kapag pumasok itong bagong balitang ito, alam mo na kung ano yung mga dapat bitawan, dapat talikdan para gumulong ang swerte, gumulong ang long-lasting na kapirahan. Okay? Nakita ko rin dito na this is your biggest sign. Kung ano man yung suffering mo, it's ending now. Parang akala mo lang mahirap, akala mo lang nakakalungkot dahil natapos, pero in reality, parang sabi dito, makahinga ka eh. You will realize na, ay, buti na lang nakalagpas na ako doon, okay na pala ako. Parang ganyan. Okay? The End card. The World card. Yes, World card's all about ending, completion, success, pagkatapos, at bagong simula. Napakaganda. At the bottom, the Two of Swords. Talagang magde-decide ka na parang tapusin ko na to, i-close ko na to, may closure na kami, papasok na ako sa next era ng buhay ko. I am making a big choice for myself, which is good for you. Talagang ito ay transformative at talagang life-changing para sa'yo. At dito ka magsimulang umani na mga longer, bigger, broader na abundance. Kaya kung ano man yung i-end mo, mga lumang trabaho, lumang pangarap, babaguhin mo halimbawa yung mindset mo, yung habits mo, yung paghawak mo sa pera, talaga nag-improve ka at papasok ka sa Gemini 2.0 this August. Congratulations. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Merong kang Valley. Deep personal strength and peace that assure success. Sabi dito, kapag meron ka talagang kapayapaan at katapangan, sigurado ang tagumpay. Kaya ipagsamahin mo yon at peace ka, relax ka lang, and then matapang, matibay, matatag. Okay? You also have Mule. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Meron daw pong tao sa paligid mo ang talagang matigas ang ulo, ayaw magbago, ang hirap pakiusapan, naku, hayaan mo siya. Let that person learn their lesson. You also have Sun, happiness, and well-being. I-claim mo to. Meron daw pong exciting, happy news darating sa'yo this month. Claim it, it will be yours. You also have I, psychic ability, trust your intuition. Yes, ito yun yung puso mo. Alam na alam mo kung ano yung dapat mong aksyon, gawin, puntahan, sabihin. Pagkatiwalaan ng instinct, ang kutob, ang intuition. Okay? Ang outcome ni Gemini for August papuntang September, the Seven of Swords. Alam mo, nakita ko dito yung parang pagsosolo mo. Alam ko sinabihan kita kanina na makipagtulungan ka sa mga taong ito para lumakas ang loob mo, maabot mo yung potential mo. Pero ramdam ko talaga dito na you are happy doing things on your own. Mas tahimik mas masaya, di ba? At saka mas pulido kapag medyo mag-isa lang or ako yung punong abala. Panahon to para wag nang umiwas para sa iyong destiny. You need to face the future, maging hands-on.
At kahit mahirap, kahit nakapagod, naging responsable ka dyan, maging committed ka dyan para magkaroon ng magandang outcome for you. Pinapayuhan ka rin na huwag ka masyadong mag-update sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, sa mga kakilala. Kasi pag medyo binabalita mo agad, binabroadcast mo agad, baka mapurnada, no? Kaya sabi dito, work in silence lang, tahimik lang tayo, trabahuhin natin, saka mo na i-broadcast kapag umokay na. Okay? Seven of Swords, the Four of Swords. Yes, ipahinga mo yung bibig mo, ipahinga mo yung um, pagiging active mo sa social media. Panahon to para isikreto muna yung mga dapat isikreto at bulagain mo na lang sila pag okay na. Parang ganon. Ilalim, Five of Pentacles. Sabi dyan, kayang-kaya mong kumawala sa mga struggles mo and you don't need to feel na mag-isa ka lang. Kahit minsan solo ka lang, parang feeling mo nakakalungkot naman. Pero sabi, kayang-kaya mong ibangon ng sarili. At minsan mas okay pa nga yun, di ba? Kasi mas tahimik, walang away, walang conflict. At yung credits na nagawa ko to mag-isa, sa'yo lang, di ba? At bibilib yung mga tao sa'yo. Kaya kapag nakaranas ka ng parang struggle or medyo challenges, just relax. Kayang-kaya mo yan, sabihin mo. And God is with you. So you need to feel faithful and trusting kay God na kaya mo lahat ng bagay. Congrats po. Okay? So mga Gemini, let's go na. So yung isang tanong, isang sagot, pumikit ka na dyan. Mabilisan lang to ha. Inhale. And exhale the answer to your question. Meron kang Judgment, the Nine of Swords, the Five of Wands at the bottom, the Eight of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, Gemini, you really need to focus on your goal. Focus ka dyan, tumutok ka dyan, huwag kang malilingat, huwag kang magko-compare sa ibang tao pagdating sa problem mo. Just go on with your business. Kung ano yung dapat kong gawin, yun lang. Sabi dito, marami kang dapat ma-realize ngayon pagdating sa mga inaalala mo. Ang sabi parang karamihan sa mga iniisip mong problema ay nasa isip lang. Wala siyang connection sa reality mo. Halimbawa, you are thinking, ay baka ganito, baka ganyan, baka ganun. Teka, realistic ba yung iniisip mo o nag-overthink ka lang? Kailangan mong makita yung totoo. Puntahan, kausapin, lakarin, i-confirm. Para makita mo, ay totoo nga, ay legit nga. Para malusaw tong mga what if na yan. No? Kailangan magising ka sa katotohanan, buksan ang mga mata para mahanap mo yung right strategy para makalaban ka ng tama. Okay? Kasi nakita ko dito, you can win this eh. Kaya mo ipanalo, kaya lang kulang ka sa iyong tiwala at puro ka problema, puro ka issue, puro ka conflict, puro ka nega. No? Imbes na tumutok ka positively, maging masigasig, maging mabilis para diretso ang tagumpay sa question mo. Okay? Lusawin ang issue, lusawin ang kanegahan. Magtiwala sa Diyos na kaya mo tong ilaban, kaya mo tong ipanalo. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Kaya, magagawa. Kaya, timplahin mabuti ang sarili. Maging matapang. At huwag masyadong mag-isip ng kanigahan, di makatulong yan. Para madali sa yung lumaban ngayon at manalo sa buhay na ito. O sa ginagawa mong yan, sa question mo. Okay? Kayang-kaya. So, congratulations. Okay? So, mga Gemini, ito po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang inyong buong August 2026. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Basahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you rin po mga mahal kong Gemini for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.